Isang magandang araw po sa inyong lahat at muli welcome po sa ating Pang-Pilipinong palatuntunang Biblia at Pamilya dito po sa Radio Veritas Asia. Ako po si Rene Pangilinan. Ang ito po ang aking may bahay. Hello po sa inyo, sa aming mga tagapasunod, tagapakinig. Bumabati po ako sa mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas at hanggang sa ibang bansa. Sa buong mundo. Sa buong mundo. Right. Isang maganda at mabayayang araw po sa inyong lahat. Right. Mapakilala mo naman ang ating guest sharers for Oo, today. meron tayong mga guest sharer from the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. Uy, naku mo ah. Sulat ko kasi. Hindi ka nabulol. BCBP. Nabubulol ako baka CBCP ang masabi ko eh. Oh. Andito po si Brother Jakes at si Sister Tina Mateo. Ayan. Okay, magandang umaga. Maayong buntag. Kaninyong tanan. Ako po si Jakes Mateo. Sabi nga, ito ang aking ex 33 years ago. Ngayon, asawa ko na. Wow. 33 years na pala kayo. 33 years. 33 Yeah, years, wow. yes. Tapos going to dual citizenship ka na. Yes! Excited na ako sa 20% discount. At saka Less VAT pa yun. Less VAT pa. At saka 33 years din kaming nasa BCBP. Wow, 33 years na nasa. Single pa kasi kami when we joined. Tama. Sabi nga ng kaibigan namin, maaga daw kaming tinawag. Oo. Sa umaga kami tinawag. Sa umaga. Right. Madaling tandaan yung number of years namin sa BCBP. Oo. 33 years na pala yun? Yes. Parang kailan lang eh. no? 1985. Wow. Wow. Biro mo So yun. mga God is mga good. kuya at ate na pala kayo ng mga BCBP. Oo naman. Pwede. We used to be the youngest. Dati kami yung Oo. bata, yung ganyan. Ngayon kami na yung Pinopo. Bata isip. Right. Okay. So, kagaya po ng ating nakagawian at ngayon po ay December 30, 2018 at ating pong babasahin ang Gospel for today na siya pong paghuhugutan ng ating pagninilay at pagbabahagi nito pong ating guest series for now. Yeah. Okay ba? Kaya Yeah. gusto mong basahin yung Gospel for today. Yes. Our reading is taken from Luke chapter 2, verses 41 to 52. Ang batang si Jesus sa loob ng templo. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa paghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pangunawa at mga sagot. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalabi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret, at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ito ang magandang balita. Purihin ang Panginoon. Ang ganda naman ng ating ebanghelyo na parang napakakulay, ano ha? Ini-imagine ko, nagpaiwan si Jesus, tapos naglakbay si Maria at si Jose. At that time, ala namang bus eh. Diba? Wala namang kotse, wala namang Uber, wala namang Grab. Naglalakad lang sila. Naglalakad lang sila, di ba?
nakalipas sa maghapon, tsaka lang napansin na nawawala pala si Jesus. Ano? Kasi grupo sila. Akala ni Mama Mary. Kasama sa Kasama mga ng mga kamag-anakan. kamag-anak. Ayun. At nung pagbalik nila, doon na pinahayag ni Mary kanyang pag-aalala, di ba? Kay Jesus. Tapos, tinaman ako, ang ganda ng tanong ni Jesus. Sabi niya, bakit po ninyo ako hinahanap? Di ba? Bakit niyo po ako hinahanap? Anyway, bago pa humaba ang aking mas gusto ko marinig ang sharing ninyo base sa ating gospel na ito. Yan, Ganyan siya maki-carry away na ako. Kaya bago pa ako ma-carry away, kayo muna. Okay. Kayo na ang mag-carry away. Kayo mag-carry away. So ako una. Sige. As always. Beautiful. Kala ko may magagawa naman eh. No? Oo nga. 33 years na siya. Yeah, okay. Sa akin naman, ang unang pumasok sa aking reflection is, una-una is, parang si Mama Mary was really, parang siya, portrayed na tao talaga. Tao lang siya na Yes. normal na Simpleng ina, tao. Simple. simpleng tao, Nahanap yung na anak. hinahanap yung anak. At tama-tama naman kasi itong gospel na to dahil isa lang yung anak namin. So, you can imagine. Tapos, 5 taon bago kami nagkaanak. Correct. So, matagal siyang hinintay na baby. Yeah. Tapos, syempre, isa lang. So, parang natural yung maging mag-worry. Maging very protective. Yes. Pero yun nga, yun yung isa. Tapos pangalawang naaalala kong sitwasyon na sobrang nag-alala ako sa anak ko was, hindi kami sanay na nahihiwalay sa magulang nung nag-aaral kami. Kasi nga, napansin na bumati ako ng Cebuano. Hindi ko kami Cebuano, pero tumira kami sa Cebu ng mga 20 years. Wow. So, dumating kami sa point na nung magka-college na yung anak namin, nag-choose siya na pinili niyang mag-aral sa Manila. Alright. So, nahiwalay. So, yung time na yon, dahil syempre ang gusto naman namin is yung kung ano ang mabuti para sa kanya, pumayag kami nung sinabi niyang gusto niya mag-aral sa Manila. Pero kayo nasa Cebu. Kami, naiwan sa Cebu. So, biglang empty nest ka agad. Okay? So, empty nest kami agad. Mabilis. Kasi isa lang. So, merong isang situation na, by the way, usapan namin, sige, lalo ng first year, usapan namin is, basta, hindi ka na kailangan magpaalam. Ang kailangan ko lang malaman is, nakauwi ka na. Okay. Every day from school, kasi magko-commute, mga ganyan. College na yan. College na yan. Ayan. At mas malaki pa siya sa inyo. Para 5'10" kasi yung anak namin. So anyway, as usual, sasabihin niya, pabayaan mo, lalaki yan, pabayaan mo. So ako naman, Ay, hindi pwede yun. exactly. Sabi ko, pwede mo ba akong payagang maging nanay at mag-alala kahit minsan? So, okay. Basta sa nanay, hindi pwede. So sabi ko sa kanya na, basta tawagan mo ko everyday o text man lang, sabihin, I'm home. Yun lang inaantay ko. So anyway, isang araw, gabi na, wala akong tawag. So, syempre, ako yung tatawag. Walang tigil. So, walang sagot. So, usually, tumatawag ako yung, pag alam ko lang more or less sa bahay na after class. Pero nung time na yon, ang sama pa nun is wala siya out of the country because of work. Okay. So, I was parang really getting worried. So, sige, okay lang. Pero nung mga 8:00 na gabi, hindi pa tumatawag. Maaga pa yun. Hindi. Sa Cebu, gabing-gabi na First yun. year First year pa lang. So, parang sabi ko, parang kailangan ko pa tumawag. So, anyway, to cut the long, tumawag pa pala ako sa kapitbahay, sa ganyan, kasi syempre nung inimon ko, inalam ko muna kung ano yung environment niya doon. So anyway, although nakatira pala siya sa isang kamag-anak, pero nagre-rent lang sa isang room. Finally, naka-receive ako ng tawag sa kanya midnight na. So syempre, dalawang bagay Okay. Hindi mo kayang magalit kasi biglang nakahinga ka ng malalim and then biglang gusto mo rin magalit kasi bakit mo ginawa sa akin yan? Parang Mama Mary. why did you do that? Or parang bakit mo ako pinaalala ng ganyan? So sabi niya, tapos sorry naman at sabi nakatulog sa sobrang pagod. So naniniwala naman ako. So, okay. Masaya na ako na
he's safe. You know, the important thing, yung importante is Alam mo, Ligtas siya. ligtas siya. So, yun yung unang pumasok na experience na naalala ko na. But then, Right. in the long run nga, sabi ko nga, lalo na ngayon, it's really na, nung sinabi niyang, hindi mo ba alam, bakit mo ako hinanap, hindi mo ba alam, nandun ako sa bahay ng ama. Yeah. Trust, tiwala. Correct. Magtiwala ka sa akin. Yun yung pumasok sa akin. Wow. So parang sinasabi ni Jesus sa akin is, magtiwala ka lang sa akin. Just very much like Sa Mary. lahat ng bagay. Very much like Mary. Alright. Yes. Wow. Super Ang nanay. ganda na. Super nanay. Super nanay. Pakinggan natin si tatay. Sige tayo. Yung kwento ko naman. Hindi. Right. Ako, nung binabasa ko nga yun, sabi ko, at that age, siyempre, ilalagay mo yung sarili mo dun sa kapanahunan, yung situation. Okay. Lalaki talaga. Oo. Iniisip ko, sabi ko, nung ganun akong edad, sa totoo lang, siguro, iba ang gagawin ko. Okay. Magbubulak-bulak ako. Diba? Diba? Right. Or, sa akin kasi at that time, mahihain kasi ako eh. Yung siguro baka makikita ako sa isang lugar na may mababasa ako. Ganun ako noon eh. Yeah. And yun nga, nabanggit nga namin na 33 years kami sa BCBP. And BCBP, yun nagpabago sa akin. Ginawa ka madaldal, ganun. Hindi ako mapatayo sa harap. Uh, Pero nailagay kami sa music ministry. Ganon. So, Maraming bagay talaga ang nababago eh. Pag nasa community ka eh. So, yun yung ini-imagine ko ngayon na nangyayari at that point in time. Na at 12 years old na. Tapos, si Jesus, nakikipag-diskusyon yata. Di ba? Yeah. Nakikinig na kinalakihan ko, makipag-diskusyon pa sa matatanda. Nako, patay bata. No way. No way, diba? No way. Kaya at some point in time, sa totoo lang, yun nga, kaya ako tahimik. Kaya rin ako, nagsastammer ako. Kasi nga, hindi ako sanay sanay makipag-usap ng diretso. Correct. Tapos, hindi naman sa yung tatay ko, but siyempre, ang kadalasan pa nakikita yung mga mali. So makikipag ka ngayon. Bawal din. So hindi ka. Talagang yun yung naging insecurity ko noong that time. Okay. And thanks to the community and to the years, yun. How were you able to overcome that? Paano na-overcome yun? Well, through basically through submission to authorities. O pwede ka pang mag-share. Una, pa-share. Nag-umpisa nga sa music ministry. In fact, if I can, kwento lang about being in the music ministry. Dahil kakabang-kaba ko. Nagkamali ako ng bagsak ng kwerdas. Tapos, breakfast yun, puros lalaki. Naku, sabi ko, nakikita ko na yung mga litid ng mga brothers. Medyo hirap na hirap. Gusto ko magtago doon sa kortina, sa Club Filipino at mawala. At hindi na ako mag-aantay. Pero it was a learning experience for me. And the Lord is teaching me nga. So, practice ako, gano'n. And then slowly nga, konti-konti, sabi nga, tapos yun, tinatap to give a small talk, gano'n. Hanggang sa, kwento ko nga kanina, na yun din ang bigay ng opportunity sa akin din o sa amin na magpunta ng ibang lugar sa Mindanao. Para maging speaker. Share. Right. Umabot pa ng Kaya Jakarta. sinabi mo mahiyaan ka, parang hindi halata. The farthest yata. Yun nga, nakashare na rin siya sa US. Sa Jakarta, nag-share kami. Sa California. Tignan mo. I cannot imagine. Kaya tumahimik rin ako. So yun, pero ang isang masishare ko nga dito sa sa gospel, sa reading, yung pag-aalala. Ang naisip ko, yung pag-aalala yun nga, ng isang magulang. Pag-aalala ng amang Diyos. And many times, hindi porket matagal na kami sa community na
na everything will go smoothly. There are times, syempre, na tao lang, nag-worry ka, nadadala ka sa panahon, nadadala ka sa paligid. Nung nasa Cebu kami, nagkaroon ako ng opportunity na yung flexible yung oras ko. And I could spend time sa Adoration Chapel. Right. Isang oras. Right. Yun. Isang oras Every talaga. day. Wow. Isang oras yun. And doon ako nakakuha ng lakas, especially nung tinawag kami as head servant ng isang chapter. Okay. So yun. Right. Pagdadasal, siyempre, pagdadasal mo yung sarili mo at pagdadasal mo ang buong community. Correct. Yung mga ganon. Tapos doon ako humuhugot ng lakas. Pero siyempre nga, sabi ko nga, kahit papano, nandun pa rin yung minsan nadadala ka, lalo nang bumalik kami dito. Iba kasi yung dynamics kasi dito sa Manila. Oo. Kesa sa Cebu. Kesa Cebu. So, Masyadong busy na dito. Oo. Masyadong maraming ingay. Oo, marami. Yung Ingay. literally and figuratively, ang dami talagang ingay. Yeah. Talagang, Istorbo. Oo. Daming daming distractions. distractions. and I'm blessed lang kasi yung office ko, number one, nalalakad ko from galing sa bahay. Yeah. Pangalawa, malapit ako sa isang chapel ng Opus Dei. Correct. So nakakapag-misa ako as much as I can, araw-araw Yung nag-misa. chapel sa Malaking UANP, tulong. ano? Yes, Exactly. yes. Oo nga, malapit Tapos niya may rin mga doon. kilala rin ako mga pari doon. Tapos Oo. meron siyang confession every day. So Tama. yun, doon ako nakakakuha ng lakas. Doon ka umuhugot. Yes, yes. Oo. Wow. Can you say na, kasi ang ganda nitong sabi niya, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Pwede bang maging applicable ito sa yung sabi mo nga, yung malapit ka sa chapel, nag-ano ka ng Adoration Chapel. Can you apply that also in your life? Yung paglaki ni Jesus, kung na kalugod-lugod sa Diyos? Oo, ito yun na nga. Dahil nga sa community, nagbago ako. Ang dami nagbago sa akin. For one, nung lumalaki kami, nasa Manila kasi kami noon eh. Yeah. Nag-aral ako sa isang parochial school. Okay. So doon, merong catechism, Tama. tatandaan ko yata kung mga once a week, merong confession ba, basta may mass, gano'n. Yeah. Talagang Pero nung lumipat kami sa Quezon City, sa Diliman, sa UP, nawala lahat yun. Iba na naman. Ibang environment kasi. Nag-iiba talaga eh, nag-iiba. And ang pinaka-ano lang namin, o ako, ang source ko lang, is yung sa magulang ko na nagdadasal kami ng Rosario, pupunta kami sa misa, Sunday Mass, ganun lang. Yeah. Until nga sa renewal. Wow. But then yun nga, sabi ko nga, na nagbago. And to the point na, if I may share, yung sa akin, yung ito nga, based dun sa gospel, parang sinasabi niya, nag-aalala ako para sa'yo. Correct. Tapos, sabi ko, Lord, sige, babalik ako sa'yo. Yeah. Kasi nga, minsan nawawala ako. Nawawala dahil nga nadadala ako. And ang mabuting nangyayari sa akin, kasi nga, naibabalik ko yung pagdadasal. O nakakabalik ka. Nakakabalik ako. Sa pagdadasal. Yung pagmimisa, Yeah. nakakatulong sa akin. Tapos nagjo-journal ako. Wow. Talaga? Okay. Parang ang nakikita ko, ang naging templo nila, yung BCBP. Yeah, Doon lumawak yeah. ang kanilang karunungan, lumawak ang kanilang karanasan, at doon talaga nag-grow, hindi lang sa personal, kundi pati na rin sa spiritual life. Yeah. Lagi ko nga sinasabi, talagang dyan kami kumuha ng, siyempre nung nag-aaral kami, Catholic schools, Yeah. you learn the basics, but di mo talaga napapractice talaga. But Tama. sa BCBP, dyan talaga kami nakaramdam ng lahat ng klaseng trials. Plus, Correct. sabi nga na,
more than half of my life has been with community. Wow. So, talagang dyan na kami lumaki at tumanda. Right. So, which is a blessing actually talaga dahil at least maaga pa lang meron na kaming guidance sa mga elders. Okay. At talagang tinitignan talaga namin ang salita ng Diyos Okay. as alive. Buhay na buhay siya. So, Okay. pag may mga situation na o marami kaming sitwasyon sa buhay na talagang kailangan namin ng lakas na hindi mabibigay ng tao. Ang salita ng Diyos talaga ang kakapitan at talagang tumutulong sa amin na makatayo ulit. Ito nga, nung nagsusulat ako, ito recently lang nangyari sa akin to yung ganito. Kasi siyempre, yung mga nangyayari sa paligid natin. Not to mention, siyempre, medyo nagmamature na rin tayo. Next year na. Nagmamature pa yung ginamit ko. Nagmamature. Medyo tumatanda na kami. Tagalog, madali naman ang Tagalog. Tumatanda, sige na. Nagkakailan pala. Pero okay lang. So, yan. Alam niyo yun, yung meron kang sense, tapos habang nagbabasa ka, may napipick up ka. And ito nga, nailagay ko dito. Ang sabi ng Panginoon, remain strong, for God's eyes is on you. Right. Amen. Amen. Tapos yung pag-aalala, nakuha naman sa 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety, for He cares for you. Amen. Right. Amen. Wow. Gandang Ang ganda. ending. Ang ganda naman. So parang sa inyong pagbabahagi, aming nakita na maliban sa inyong direct na family, ang pinaghugutan nyo ng kalakasan while you were going through your life. Kaya roller coaster yun di ba? Super roller coaster. Super roller coaster. Malaking role ang ginampanan ng community ng PCBP sa inyong buhay na alalaw baga, ito yung nagsilbing gabay sa inyo. 33 years kanya nga and you've learned na over the time. Yun yung pader na sinanda. Yeah, right. Na lahat naman ng natutunan namin doon pinapasa na rin naman namin doon sa anak namin. Correct. Correct. Yeah. Nung nagsisharing kayo, ini-imagine ko si Mary na alalang-alala, kaya nung nagkukwento si Tina na ano ba naman, mag-aalas 12 na, di wala pang tawag, di ba? Parang nafe-feel ko yung talagang pag-aalala ng isang ina pagka nawawala yung isang anak, di ba? Yun physical na pagkawala lang. Meron tayong nababalitaan na may mga magulang na talagang nawawala o napapaliwara yung mga anak talagang na nawawala. So I can just feel the anxiety there. And then the joy of the joy of Mary finding Jesus, of course, medyo na nagulat pa nga, nakikipag-discussion sa mga nakakatanda. Pero tinamaan ako nung sinabi niya na bakit mo kami pinag-alala? Diba? Ba't mo ginawa sa amin? Ba't mo yun, right? And then, si Jesus naman, kaysa sumagot ng diretso, nagtanong pa. Hindi ko pa alam. Bakit niyo ba hinahanap? Now, today is December 30, katatapos na ng Pasko, at bukas, makalawa, bagong taon na naman, di ba? Siguro, time din na looking back at 2018, meron ba mga pagkakataon na hinahanap natin si Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. At itong 2019, siya ba'y ating hinahanap? At kung siya ating hinahanap, siguro napaganda yung tanong na, bakit natin hinahanap si Jesus? Diba? Yung iba hinahanap dahil nag-aalala, yung iba hinahanap dahil may pangangailangan, yung iba hinahanap dahil sa sobrang saya. Alright? So I think magandang itanong sarili na 2018, gano'n ba kami nagkasama ni Jesus? 2019, siya ba hinahanap ko? Bakit ko siya hinahanap? Kasi parang yun ang tanong ni Jesus natin, sort of say, parang sinasabi niya, hinahanap niyo ba ako? Bakit niyo ko hinahanap? Alright? And then, para sa akin naman, napakaganda rin kung ang sasagot natin will be the last part of the gospel. Sabi niya, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, physical, di ba? Lumawak ang kanyang karunungan, mental, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao, yung kanyang spiritual at saka social life. Alright?
So siguro para sa akin, kung tatanungin ako, Jesus, Rene, ba't mo ko hinahanap? Siguro yung sasagot ko, Lord, hinahanap kita nang sa ganun, lalaki ako sa pangangatawan, lumaki ako ng 12 pounds, siguro nanggyan ako ng 12 pounds, kailangan paliitan ng konti. Ayoko na yan. Gusto ko lumawak ang aking karunungan. Wisdom, di ba? At lalong-lalo na gusto ko maging kalugod-lugod sa Diyos at saka ng mga kapwa-tao. Di ba? Wow, sana masabi ko yun kay Jesus pagka ako'y tinanong. And I think in preparation for 29 years. Di ba? Ayan. Baka meron kayong mensahe sa ating mga taga-viewers bago tayo magpaalam sa kanila. Sino ba sa inyo? Siyempre, mauuna ulit yun. 33 years na siyang Beauty before the beast. Beauty before the beast. Okay. Ako, siguro, ang gusto ko lang talagang sabihin is, the Word of God is really alive. At talagang, dyan talaga ako kumukuha ng lakas. Sa mga experiences sa araw-araw, whether maganda siyang experience or hindi, ang aking is expectant faith with a grateful heart. Wow. Yan parati yung akin. And trust in the Lord lang. Parang magtiwala lang tayo sa Kanya. Kahit anumang mangyari, alam natin na parating may maganda siyang inihanda para sa atin. Ang importante lang is magtiwala tayo sa Kanya. Wow, amen. Ganda ng gano'n. Jigs? Okay, ako naman, yun nga, sabi na papasok na tayo ng bagong taon. Yeah. And yun, looking back, ano nga ba yung hinanap ba natin ng Panginoon? Nag-grow ba tayo? Yeah. Physical. Dahan-dahan ka lang sa salita. Parang kamusta ba ang ating relasyon? At kadalasan nga kasi, di ba, pag naliligaw tayo, lalo pa tayong lumalayo. Parang nahihiya tayong bumalik. Right. Para sa akin, dapat hindi. Yeah, kasi right. ang Diyos parating nandyan lang. Amen. At naghihintay, di ba? Hindi natin hintayin na hahanapin pa tayo. Kasi nandyan lang siya. Bumalik parati tayo. Amen. Amen. Ikaw ba? Ako, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga tagapanood, tagapakinig dahil isang buong taon nila tayong sinusubaybayan, di ba? Isang buong 2018 nyo kaming sinamahan. Maraming salamat po at ako po'y umaasa na sa susunod na taon, kayo ay nandyan pa rin at patuloy tayong magkikwentuhan ng tungkol sa pagmamahal at mga biyaya ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Right. Okay. Ako naman parang kagaya ni Maria, sana sa kabila ng inyong paghahanap buhay, magkaroon din kayo ng panahon at pagkakataon na hanapin niyo si Jesus, panaka-ika nga, to make him part of your life. And if you can do that, I can assure you, kung ano man ang hinahanap nyo dyan sa inyong kinaroroonan, matatagpuan nyo dahil si Jesus ang source ng lahat. Sana, hayaan nyo pong ipanalangin namin kayo. Amang mapagmahal, aming pinapanalangin ang aming mga kapatiran sa ibang bansa ng mga migrant workers. Aming dinadalangin na sana ipaspasan nyo sila ng banal na Espiritu. Ito pong katapusan ng Pasko at pagbungad ng bagong taon. Ang aming dalangin sa kanila, nawa Panginoon, sila'y patuloy na lumaki sa kanilang mga pangangatawan, maging malusog. Sana'y lumawak ang kanilang mga karunungan at lalong-lalo na sana'y sila'y maging kalugod-lugod sa inyo, O Diyos namin, at kasama ng kanilang mga kapwa-tao. Ito ang aming dalangin, Panginoon, na sila'y paspasan nyo ng banal na Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Paalam tayo? Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po at Happy New Year. Happy and blessed New Year. At sa uulitin. Right. Sa uulitin. Ikaw ba? Isa pong manigong bagong taon sa ating lahat. Kala ko maligo. Manigong bagong taon. Kala ko maligo pa sa bagong taon. Okay, ako naman po si Rene Pangilinan. Muli, panandalian nagpapaalam sa inyo. Ngunit umaasa na tayo magkasama-sama sa susunod na linggo sa isa pa pong yugto ng ating Pilipinong palatuntunang Biblia at Pamilya dito po sa Radio Veritas Asia. Happy New Year, Happy New Life, and may God bless all of us. Thank you for now. Ingat po kayo. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!